Hello, good evening. This is your Lola Amalia again, coming to you for this particular vlog. Balik Rizal tayo ngayon sapagkat matagal na akong hindi nakapag-vlog ng tungkol kay Dr. Jose Rizal. Pero bago ako magsimula, ang gusto ko muna sanang ipakiusap sa inyo, if you have not subscribed yet to my channel, please do subscribe to my channel. And if you are watching my vlogs, please do like, share, and comment, and you will make me very happy, no, extremely happy. My vlog ay hindi chismis, my vlog ay hindi marites. Ang aking vlog ay magbibigay ng kaalaman, magre-repress sa inyong memorya, at magdadala sa inyo sa nakaraan, at magdadala rin sa inyo sa kagandahan ng buhay. No? Kasi ang aking binablog ay yung makakapagpasaya sa atin, makakapagbigay sa atin ng aral, at magpapayaman sa ating kaisipan. I am not marites. No? At hindi ako nagbablog ng maninira sa aking kapwa. Mine is a vlog that would like to share intellectual things and to get into the hearts, the souls of our people. Okay, kasi matanda ka na. Pag matanda ka na, dapat magagandang bagay na lang ang ating gagawin. Okay, so balik Rizal tayo ngayong gabi sapagkat alam naman ninyo ang inyong Lola Amalia ay isang makarizal, no? Although I love all the other heroes of this country, but definitely dahil napag-aralan ko nga si Rizal na ituro ko at naging bahagi ako ng mga asosasyon na may kinalaman kay Rizal, I am thinking that Rizal in my dream is my boyfriend. Ay, naku, magagalit si Connie Alaraz, Dr. Connie Alaraz of UP, kasi sinasabi niya talaga, boyfriend niya si Dr. Jose Rizal. O second na lang ako kay Connie, no? Pareho kaming girlfriend ni Dr. Jose Rizal. Okay. Alam niyo, iba-vlog ko ngayon ay tungkol dun sa retentive memory ni Dr. Jose Rizal. At ito ay pinatunayan ni no less than yung si Maximo Viola. Kilala naman natin ninyo, no, si Maximo Viola ay naging kasama ni Rizal. He was with Rizal in his travels noon sa Europe. Matagal silang nagsama. And when they were living or when they were in Barcelona, magkasama sila ni Rizal sa isang kwarto. And ayon kay Barcelona, ayon kay Viola, Dr. Viola, he noticed that every night, when Rizal went to bed, ay nagsisindi siya ng kandila. He would light a candle, yung beside doon sa kanyang bedside table. He would open a book, and then for 6 to 10 minutes, he would be absorbed with that book, and he was parang nagdadasal. So he was thinking that Rizal was praying, and later on he got curious, and sabi niya, tinanong niya si Rizal, sabi niya, what are you doing? Are you praying the Trisayon or are you praying other prayers? Trisayon, by the way, is a Greek term which means thrice holy, and this is a divine liturgy na ginagawa, no? Ginagawa sa mga Western Orthodox Church, sa Eastern Catholic Church, Eastern Catholic Church, Eastern Orthodox, at ganun din naman sa mga ilang Eastern Catholic Churches. Ito ay isang divine liturgy, no? Trisayon. And sabi ni Rizal kay Dr. Viola, none of what you were telling me. I'm not praying the Trisayon, I'm not praying other prayers, but I am doing the methodical study of the German language. Every night, sabi ni Dr. Rizal kay Viola, every night I commit to memory 5 terms of the German language, and if for 365 days you've been doing that,
gabi yung mag-aaral siya. Then at 5 terms a night, how many? So kinuwenta ko yon sa calculator at ang lumalabas ay 1,865 words per year ang mamememorya mo. So, kaya pala ganon si Rizal, meron siyang method na sinusunod sa pag-aaral ng mga lengguwahe. At isa nga dito ay ang German language. So, sabi ni Viola himself stated, no, that Rizal really had a very retentive memory. Hindi raw yung memorization for the sake of memorization, pero nire-retain niya yung kung ano yung pinag-aaralan niya. And kahit na matagal ng panahon ng nakaraan, kaya niya pa yung i-recall dahil nga it's there, hindi lang basta inilagay sa isip, kung hindi talagang committed siya to retain it to his memory. So, yun ang dahilan kung bakit si Rizal ay napakagaling sa mga lengguwahe. Yun ang kanyang method of learning the language, of studying the language. So, no wonder ay magaling siya. So, maganda rin na masundan ito ng mga kabataan natin. They can follow the modeling of Rizal on how to really study ng mga lengguwahe para maraming lengguwahe na alam ang ating mga kabataan. Kahit na ngayon, maraming kabataan na very weak pagdating sa vocabulary, English vocabulary. Why don't you do that? Why don't you do a Rizal way of not memorizing, of studying a language? And for all you know, mas hihigitan nyo si Rizal kasi mas marami kayong medium ngayon na magagamit. Si Rizal nung kandila pa ang kinagamit. Ngayon may electricity na. So marami tayong advantage kung ihukumpara sa panahon ni Dr. Jose Rizal. So ayokong habaan ng vlog ko. Hanggang dyan na lang. At muli bukas, pag sinipag ako, babalik ang inyong Lola Amalia. Again, thank you so much for those who are na hindi nagsasawa na panoorin ang vlog ng matandang ito. And for all of us, we only have one country. Again, I will tell you, the Philippines, our sintang Pilipinas, and I hope we will love our country. Huwag tayong gumawa ng hindi maganda para sa ating bansa. At lagi nating isipin na wala tayong ibang bansa kundi ang bansang ito. So God bless you all. I love you. And I hope peace will reign in the world.